Ito mula kay PHTV, mga kapatid. Basahin ko lang yung title, no? Wang Yi, pinapaalis ang mga barko ng Pilipinas. Nagbanta na gagamit umano ng puwersa sa South China Sea. No, yan ang ating panonoorin ngayon at bibigyan natin ng komentaryo at reaction video mula rito kay PHTV, mga kapatid. Bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction, commentary sa mga nangyayari at nagaganap ngayon, mga kapatid, syempre samahan lang ninyo ako. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video. Okay, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Wang Wenbin. Kasi Wang Wenbin. Yung isa yung matanda, puti rin ng buhok, yun naman si Wang Yi. Tatandaan ko lang mga mukha nila. Iniulat ng isang source na naghahanda na umano ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard na salakayin at kumpiskahin ang mga Chinese fishing vessel na iligal umanong nananatili sa West Philippine Sea. Palagay ko lang hindi pa magagawa ng Coast Guard yun. Hindi pa magagawa ng Coast Guard yun, mga tol. Hindi naman dahil sa wala tayong tiwala sa Coast Guard, mga tol. Pero kasi ang Pilipinas, eto yung kabuuan mismo, yung Pilipinas, masyado tayong ingat na ingat sa bawat galaw natin. No? Ang kilos ng gano'n ng Coast Guard na pag sinalakay nila at inaresto yung mga illegal, alam natin maraming illegal na Chinese fishing vessel dito sa West Philippine Sea. Pero hindi natin sila magalaw-galaw kasi pwedeng makapagpataas ng tensyon o makapag-escalate ng tensyon, which is ayaw din naman natin, mga tol. Kaya palagay ko, yung dapat nating gawin ay napipigilang mangyari dahil nga sa ganong klaseng mentalidad, no? Sinabi sa report na magdi-deploy umano ng karagdagang barko at personnel ang Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea at kasama sa kanilang misyon ay ang pagpapatupad ng batas ng bansa sa nasabing karagatan. Dapat nga ganun eh. Hindi umano otorisado ng gobyerno ng Pilipinas ang patuloy na pananatili at pagkukumpulan ng mga foreign fishing vessels sa West Philippine Sea at karamihan sa mga ito ay sadyang sinisira ang mga corals at iba pang mga yamang dagat sa lugar. Yun nga, no, dahil sa kahinaan natin, mga tol, napapabayaan natin yung mga bagay na ganyan. Nagugulat na lang tayo pag umalis na yung swarm nila, di ba? Di ba yung pag sa swarm nila dyan sa isang part ng dagat, pag alis nila dyan, nababalitaan na lang natin, nalalaman natin, sira na pala yung mga corals, di ba? Ubus na yung mga isda doon. Pero wala tayong magawa sa bagay na ganun, mga tol. Dahil nga sa kakaiwas natin, no? Kakaiwas natin sa confrontation. Nag-iisip tayo lagi nag-overthink tayo masyado eh. Niisip natin na baka pag pinuna natin sila, sinita natin sila o kaya gumawa tayo ng bagay na ikagagalit nila is mag-escalate ang tension dyan at may mangyaring hindi maganda, mga tol. Kaya pigil na pigil eh. Diba parang yan, yung takot sa isipan natin parang kadenang nakakapit, nakapulupot sa ating mga kasundaluhan at sa ating PCG, mga tol. Kaya tingnan nyo, pag may nakikita tayong balita, lagi ang sinasabi na confrontational mode. Sabi ang ginagawa ng AFP, di ba? Papakawala lang sila ng rubber boat para paalisin daw. Hindi natin alam kung talagang pinapaalis, mga tol. Basta nasa non-confrontational mode tayo. Tapos, kapag meron tayong mga resupply mission, tingnan mo, non-provocative naman. Yung ginagamit nating mga less provocative yung ginagamit nating bangka. So, napapansin mo, 'di ba? Yung kilos at galaw natin, mga tol, hindi na kailangan pang i-explain eh. Nandoon tayo sa mode talagang parang ang mindset natin, wag na lang natin punahin baka magalit eh. Parang ganoon. Parang tipong may bantay ka na isang establishment tapos may pumasok na parang kahina-hinala. Tas dapat ang gagawin mo, igampanan mo yung trabaho mo bilang isang guard at paalisin mo yun. Pero ang iniisip mo, di baka magalit sa akin, huwag na lang. Hayaan mo na lang siya. Ayon sa report ng mga Chinese fishing vessel ay may sakay umanong mga maritime militia personnel na pangunahing binubuo ng mga Chinese veterans at kamakailan idineklara ng Philippine government
na lumabag ang mga ito sa sovereign territory ng bansa. Ito ay matapos iniulat ng Area Task Force North na nasa ilalim ng pamumuno ngayon ni Northern Luzon Command Chief Lieutenant General Fernel Buca ay nagsabi na mas palalakasin at paiigtingin nila ang kanilang mga hakbang upang mapagtibay ang maritime security sa Northern Luzon region. Binigyang diin ni Buca ang kritikal na ginagampanang papel ng ATF sa pagprotekta sa napakalawak na maritime zone na sumasaklaw ng mahigit sa 769,000 square kilometers. Wow. At sakop din nila ang ilang mga strategic features tulad ng Bajo de Masinloc, Luzon Strait at Philippine Rise. Binanggit rin ng hepe ng Area Task Force North ang pangangailangan na magkaroon ng sustained government presence at maritime patrol dahil sa patuloy na iligal na panghihimasok ng mga foreign vessel sa mga karagatan na kanilang nasasakupan. Idinagdag niya ng pakikipagtulungan ng mga pangunahing stakeholder mula sa mga essential entities ay susi sa pagpapalakas ng koordinasyon at monitoring upang maprotektahan ang malawak na maritime domain sa buong Northern Luzon. Kabilang sa mga pangunahing ahensya ay ang PCG, Philippine National Police Regional Maritime Units, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Offices, 5th and 7th Infantry Division ng Philippine Army, ang Naval Forces Northern Luzon at ang Tactical Operations Wing Northern Luzon. Habang nangako naman ang Department of Foreign Affairs na susuportahan ang Philippine Coast Guard na mapalakas at mapabuti ang mga kakayahan nito, partikular na sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat ng isang source na sinubukan umanong harangan muli ng Chinese Coast Guard ang isang supply ship ng Philippine Navy noong nakarang araw sa Ayungin Shoal. Ngunit nagulat ang mga Chinese matapos na mataan nila na mayroon itong backup na missile boat. Sinabi sa report na gumamit na umano ang Philippine Navy ng isang malaking barko para sa resupply mission nito sa Ayungin Shoal, ngunit sinubukan pa rin umanong harangan ito ng Chinese Coast Guard. Sa kabila nito, matagumpay pa ring natapos ng Philippine Navy ang ginawang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at naniniwala sila na dahil ito sa pagkakaroon nila ng isang missile boat na backup. Sinabi naman ng Philippine Navy na posibleng regular na nilang i-deploy ang kanilang missile boat sa West Philippine Sea kasama ang mga barko ng Philippine Coast Guard upang makapagbigay ng proteksyon sa mga gagawin nilang resupply mission sa hinaharap. Ang alam ko, no, hindi sila nagpapadala ng mga missile boat o mga patrol boat kasi ang gusto nga mangyari ng AFP natin, less provocative, 'di ba? Para walang masabi masyado ang China no nagsisimula tayo ng gulo. 'Di ba ayaw nga nila na may backup na taga ibang bansa o kaya may backup na navy natin eh. Pwede naman daw gamitin pero ang iniiwasan lang daw nila is mag-escalate ng tensyon. So hindi ko alam kung may katotohanan tong balitang to. Well, do your own research na lang mga kapatid. Pero sana no, yung sa BRP Sierra Madre mga tol, ay matugunan na talaga ng ating pamahalaan na mapatayuan na talaga yon ng isang maayos at permanent shelter para yung mga supply natin is puro ano na lang no, puro pagkain na lang mga ganun na. Wala na yung pagkumpune, wala na yung mga building materials mga ganyan. Pero syempre, yung pagtatayo nun, kailangan talaga natin ng building materials at magiging challenge yan sa gobyerno ng Pilipinas kung paano nila maisasagawa yung plano na magkaroon ng permanent shelter dito sa Ayungin Shoal. Dahil alam naman natin mga tol, na yung nakasadsad na barko dyan, yung BRP Sierra Madre, is matagal nang inaalmahan niya ng China. At sinasabi nila na dapat daw alisin na ng Pilipinas yung barkong yun dahil yun daw ay illegal na nakasadsad sa kanilang teritoryo. Mga tol, ang tigas talaga ng mukha pag naririnig natin kanilang teritoryo no? So pinapaalis yan sa atin
no ng China dahil illegal daw yung nakasadsad sa kanilang teritoryo. Yung ganong pananalita mga kapatid, sa tingin mo ba ay papayagan nila na ang Pilipinas ay malayang makapagtayo ng permanent shelter doon? 'Di ba? Kung yung BRP Sierra Madre nga daw illegal na nakatayo sa kanilang teritoryo. Imagine mo 'yun, Pero tignan mo, paano tayo makakapagpatayo ng mga shelter diyan nang hindi aalmahan ng China? Yan ang magiging challenge talaga, no, sa ating gobyerno. Diyan natin masusukat ang ating gobyerno kung gaano talaga nila kaseryosong pinaninindigan na etong Ayungin Shoal at etong kabuuan ng West Philippine Sea ay ating soberanya at walang karapatan ng ibang mga bansa. Paano kaya natin pangangatawanan 'yun? Well, hanggang ngayon hindi natin alam mga tol. 'Di ba, hindi nga natin alam kung talagang may nakalaang budget diyan, eh. Baka kasi mabawasan yung mga budget nila pang-travel, eh. Well, 'di natin alam mga kapatid. Well, anyway, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli mga kapatid. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.